Okay, good evening po sa inyo lahat at welcome na naman sa isang edisyon ng Tech Sabado. Ngayon po ay, Valentine's Day, February 14, 2026 at syempre, may surprise kami sa inyo. Makita nyo naman, iba ang setup na naman namin ngayon araw na to. Ngayong gabi na to. So, Jing Garcia po ng techsabado.com and of course, The Manila Times. Hindi ko na po papatagalin pa. Introduce ko na ang ating mga kasama dito sa Tech Sabado para humaba po ang ating usapan dahil napakaganda na naman ng topic natin ngayong gabi. To my right, walang iba kung hindi ang executive editor ng newsbites.ph, si Attorney Melvin Kalimag po. Magandang gabi sa inyong lahat. Kitang-kita, medyo naninibago tayo ngayon kasi medyo matindi. Nag-level up tayo, no, sa ating podcast kasi parang hindi lang one stage eh. Oo. Na-level up, no? Oo. Parang pag Super Mario to, tanda ko na Super Mario pa rin eh. Ang aking reference. From World 1, naging World 6 tayo bigla. Oo. And we have to thank yung grupo na ating kaibigan na si JR Contreras na Yes. Tech pioneer na to. Oo, medyo matagal na rin to sa industriya. Meron siyang company called, actually hindi company, parang CSR company called Limang Siglo. Yes. So, meron tayong collaboration with them with this podcast and this is the maiden episode. Yes, Ayun. nice. Thank you very much. Ganda nito. Okay. So, ang isa rin namin kasama dito sa Tech Sabado, walang iba kundi ang Tito ng San Pablo, Laguna. Hihintay ko, sabihin mo, Tito ng Katipunan. Sabihin ko na prinsipe eh. San Pablo, Laguna. Raymond Tribdino po ng The Manila Times at ng cleantechnica.com. Nandito po tayo ngayon sa Studio A ng Jescom. Yes. Familiar po sa akin yung lugar. Ang aking daughter, si Laura, ay kasama sa hangad. Minsan, nanonood kami rito pag nagre-record sila. So, familiar sa akin yung lugar. Pero happy ako, nakikita ako dahil maliwanag ko ang ilaw. Jescom is Jesuit Communications. Yes. Gaya Ateneo de Manila University. Yes, gaya ng sinabi ko, wag na natin patagalin pa yung mga introduction na to dahil nga magandang topic na naman to pag-usapan natin sa isang oras dito sa Tech Sabado. So, Attorney, introduce mo na kagad ang guest natin. Oo, nagsuki na rin natin ito sa Tech Sabado. And he's currently the Data Privacy Officer at kung saan tayo ngayon natin Ateneo de Manila University. Nandito tayo sa kanyang stomping grounds. Mm-hmm. Ayan. Territory niya to, kaya tayo. Pero graduate ng UP Law to eh. Oo. Ganun ba yun? Oo. Tandaan mo, attorney, naka-UP Cup ka. Nandito tayo sa teritoryo natin. Sorry po. Sabi niya. Ay, walang iba ang ating kaibigan na si Attorney Jam Jacob. Yes. Good evening, Jam. Yay. Good evening, Raymond, Jing, at Melvin. Good evening sa inyong lahat. Salamat ulit sa invitasyon dito sa Tech Sabado. At excited ako sa kung ano man mapag-uusapan natin tonight. Freewheeling lang, Jam. Para lang tayo nagkikwentuhan eh. Last time, di ba? Pero seryosong kwentuhan to. Dahil yes. seryoso yung mga topics natin. Correct. Simulan natin sa simple, SIM registration. Kasi kakatanggap ko lang ng text eh. Galing sa isang gaming, may kasamang link. Bibigyan daw ako ng 1,390 sa GCash ko. Pindutan ko lang yung link. Ano gagawin bawal natin? ng link Gumagana sa ba? text? Gumagana ba ang SIM registration? It's a data privacy issue, di ba?
Pero di ba inano na? Supposedly yung mga links, sabi nga ni Jing, wala na dapat sa hindi na dapat pumapasok yan sa Sa system, no? Oo, sa text siguro, Sa text, text message, oo. SMS. Sa Pero, Viber. sa Viber wala na rin ba? No, Viber yung message. Okay. Nakagawa sila ibang ibang platform. usapan. Ibang platform. Correct. Pwedeng WhatsApp, Viber, or siguro Pero Messenger. the simple SMS, wala na talaga, di ba? Ayun. Meron pa rin actually. Meron pa rin. Meron pa rin. Ako nakakatanggap pa rin ako every now and then. As far as yung links are concerned, kung di ako kasi nagkakamali, isa sa 3 telcos at least yung actively nilang sinabi na ibablock nila lahat ng links. Which, kung tutuusin, actually medyo parang overkill siya. Dahil meron ding ibang mga parang like platforms or let's say sinusubscribe natin online na lihitimong mga websites na minsan nagpapadala sila ng mga links naman talaga sa atin through SMS. So kahit yung mga yun, legitimate links na ina-expect nating matanggap, na nabablock nitong parang pamamaraan nila to prevent nga yung pagpapadala ng mga suspicious links. Pero hindi ako aware na parang lahat ng or both telcos or all 3 telcos are doing that. So to that extent, parang I think at least a year after the implementation of the SIM card registration act, meron pa rin, marami pa rin mga nagpapadala ng mga messages from random numbers na yun nga, di ko sure actually kung papaano nila nagagawa yun considering nga supposedly meron ng SIM Registration Act. So to that extent, masasabi ko na meron pa rin. And which is I think not surprising dahil if we look at the experiences ng other countries na mas nauna sa atin actually nagpatupad ng SIM card registration, hindi rin naman talaga totally nawala yung mga spam and then yung mga attempt na mga scam. Ibang usapin yung sa Viber. Actually, yung phenomenon sa Viber and other messaging platforms, isa yan sa mga sinasabi namin bilang civil society kung bakit sa tingin namin, right from the start, hindi magiging epektibo yung SIM card Registration Act. Dahil SMS yan, pero looking into the future, marami na tayong mga messaging platforms na hindi naka-angkla sa SIM. Kumbaga. Oo. In fact, sa iba, di ba, may nag-offer na ng mga SIM-less na parang communications na hindi mo na actually kailangan ng SIM card para makagamit ng telepono. So sa mga sitwasyon na yon, ano yung magiging silbi ng SIM card registration? Paano yung eSIM? Pag eSIM, SIM pa rin naman May siya. number pa rin. number pa rin. Although, again, hindi din parang naging maayos actually yung parang mekanismo para magkaroon ng control over that kasi kung naalala pa natin, lalo na yung kasagsagan ng crackdown sa mga POGOs. Di ba maraming nare-raid na mga POGOs noon. Tapos ang isa sa mga natutuklasan ng mga authorities noon ay sangkatutak, minsan thousands of pre-registered SIM cards. Correct. So ang tanong, paano nangyayari yon? And then in the early days din ng SIM card registration, parang may mga reklamo na yun nga, kahit anong picture lang na isubmit mo or parang tinatanggap naman ng system, anong pangalan. Parang si Bart Simpson yata. Bart Simpson. Correct. Tinanggap yung picture. So yun. So marami siyang kinks, especially in the early days. And then sa ngayon, I think ang pinaka-telling is, so far, ewan ko sa inyo, no? Pero ako, personally, wala pa akong naririnig so far na isang successful, let's say, na apprehension or investigation ng law enforcement. Oo nga, Tapos na-attribute nila na, Dahil sa SIM registration. pasalamat talaga may SIM card registration dahil Oo, doon nahuli namin itong ganitong suspect or ganyan. Wala pa. So, would you say na this is a useless law o kulang lang sa implementation, enforcement? Well, kung titingnan natin kasi sa ibang countries, same ang story. Kaya nga sa amin, although privacy advocate ako first and foremost, yung effectiveness pa lang muna niya, kung yan pa lang ang titingnan natin, suspect na talaga siya. Questionable na siya. Pero, di ba kasi sa kahit anong batas, ang batas nakasulat, ang teknolohiya umaabante. Bigyan kita example. Kita mo, it's a text. Yes. Pero tinago niya yung number niya, tapos sinabi niya, may 900 na daw ako na na-deposito sa account ko, click ko lang yung link.
this is not Viber. Di ba? So, shinil niya SMS number. yan? Yes, SMS. Di ba? So, ibig sabihin, nauunahan ng teknolohiya yung nasa papel eh. Yung batas na yon ilang taon, isa, 2 taon na, di ba? So, paano hahabol? Speaking of technology, meron pang isa. Kung ewan ko, na-experience yun din, every time dadaan ka sa isang, let's say, isang mall, makakatanggap ka minsan ng parang message from, actually, a legitimate, Correct. parang isang bank. Whitelisted na brands. Like, correct. Like banks. Banks, parang gano'n. Number 1 yan. Tapos sasabihin, mag-expire ka ng rewards points. Yes. Kailangan mo na Tapos doon may link actually. Correct. So, again, proof na nakakatanggap ka actually ng links pa rin. Through, Tapos yung history mo pa nun, doon din sa mga legit na Correct. messages din, di ba? Pag Pag tinignan ginagano mo. mo, kasama eh. Kasama siya doon sa di ba? kasama Legit na message from the bank or the telco. Ganun yun, no? Hi, this is Jing Garcia. I would like to invite you to like and subscribe our social media pages on Facebook and YouTube. Tech Sabado po, every Saturday. Okay, nagbabalik po ang Tech Sabado. And of course, with Attorney Melvin Kalimag and Raymond Tibdino, and of course, Attorney Jam Jacob. Yes. Tony? Anong... Hindi ko... Kasi nakasombrero ka ng UP. Oo nga eh. Ayun. Talunin ko na lang. Kasi nanggaling Sige, tayo sige. sa usapan ng SIM registration. Nalaman natin na may kababawan at saka baka walang silbi yung batas tungkol doon dahil parang wala nangyayari. And because it's a legacy technology, nakabatay sa legacy technologies and so on, or technologies that want to move forward pero may mga bagay na tumutulak sa kanya pabalik. Talon tayo dun sa mga totoong bagong teknolohiya in communications. Tulad ng Signal, ng Telegram, di ba? Itong mga plataforma na to. Na may mga kaguluhang naririnig tayo ngayon. Kasi sabi ni Jam kanina, nabanggit niya, di ba, merong technology na hindi na kailangan ng SIM, di ba? Correct. O yun. So, ang problema ngayon, there was an announcement a few days ago from the CICC saying they want to have Signal. Signal is based in the US, no? I think so. I'm not really sure. Pero Pero yung Telegram kasi Russian di ba? Russian ba? Russia. Russia, no? So, they want to have to have it investigated kasi nga raw, may spoofing na nangyayari. Someone is impersonating yung identity ng mga government officials. So, but the civil society groups like the one being represented by our friends from yung democracy.net.ph, which incidentally, Attorney Jam is also a part of, tama ba? Hindi. Hindi naman. Hindi. Hindi Pero talaga. we are very good friends with Friends them, with especially yung mga members ng Democracy.net. Attorney Jam, ano yung implications ito sa privacy or... sa data privacy. Well, actually, it's pretty much the same thing with SIM card registration. Again, as mentioned earlier, parang yung gustong mangyari kasi dito sa pronouncement na yan na regarding Signal, which is a messaging platform na making use of the internet, is our authorities, specifically itong most recent, yung CICC, gusto nila na mag-cooperate, supposedly, itong Signal by providing them, the CICC, information regarding the users of their platform, their app. At if hindi daw mag-cooperate, yun tinitingnan nila, ipapablock nila sa NTC tulad nung ginawa nila recently sa Grok. Because doon naman parang, I think, child pornography or something yung supposedly nag-appear doon sa platform na yun. So, with Signal, so gusto nilang ipa-disclose ni Signal yung identities. Of course, talking about privacy, Signal really values the privacy of its users. Actually, hindi na siya unique dyan sa sitwasyon na yan. Many other messaging platforms also have adopted yung end-to-end encryption, more protection for their users, especially dun sa content ng kanilang messages. So anytime you have a government entity, government agency wanting access to those kinds of information, malaking
violation yon or intrusion yon into our individual privacy. Ngayon, what is particularly interesting dito sa Signal is that Signal by its very nature kasi collects very little information about its users. Very little, in fact, na kung di ako nagkakamali, ang nire-retain or ang nilolog niya lang na information is kung kailan ka nag-register, yung date, and then kailan mo last ginamit yung Signal app Yung mo. messages, wala na. Yung messages, wala at talaga, all. totally. And more recently nga, even yung users, kahit numbers, wala siyang kinokolekta. So, all it Hindi alam is- kung sino nag-usap. Oo, or sino, okay. hindi alam kung sino nag-uusap at hindi niya alam kung anong pinag-uusapan. Okay. So, and that makes this pronouncement or this announcement by CICC very interesting kasi nga, even if Signal wanted to parang cooperate, kung gusto niya man makipag-cooperate sa government natin, for instance, wala talaga siyang magagawa kasi it cannot provide the government what it does not have to begin with. Now, it's a different question kung ang kakausapin, let's say, ni CICC ay ibang platforms like yun nga, Telegram, like Messenger, like Viber. WhatsApp. May end-to-end WhatsApp and may end-to-end encryption din sila, pero pagdating doon sa users, I think some of them at least parang collect that information. And so they would at least be able to provide government information about their users, but not Signal. So, yan ang, I guess, aabangan natin in the next few days kung magkaroon ng realization bigla si CICC na, okay, parang medyo pointless bala tong threat natin kay Signal kasi ang sasabihin lang sa atin ni Signal is, yun nga, we cannot provide you what we do not have. Pero may in the first judicial place. power ba ang CICC? Medyo tricky situation Kasi ang dami ko nababalitaan ng threat to block, to Correct. to take down. Pero, di ba kailangan mo ng ang tawag doon sa court? Warrant? Warrant or di ba? court order, parang ganon. Well, that's an interesting question. Pero we may be opening parang a can of worms pagdating dyan sa ano nga ba ang powers ng CICC. Kasi when I've talked to some individuals belonging to all these other agencies na also have an interest in investigating things like this, maging PNP man yan, NBI, DOJ, etc., etc. Medyo confused na sila ngayon kung sino ba talaga ang gumagawa dapat niyan. Kasi all these other organizations, very clear na law enforcement authorities sila. But CICC is under the DICT. And yung sa pangalan nga nila, yung coordinating yung isang C doon, although ngayon, I think ang pinapanindigan nila is yung I, which is investigating center. So, pagdating dyan sa power, unclear kung ano actually. In fact, I think the most na kaya sila nakapag-exercise, kumbaga, or nakakapag-flex ng muscle, it's not so much because of CICC per se, pero through some other government agencies, let's DOJ. say NTC, which is NTC, part yes, of the DICT family also. Yun, nagagawa nila na parang, kapag sinabi ni CICC na, ipablock natin yung Grok, it's not actually CICC that does the blocking. It's NTC. So, mas may power. Siya si may NTC. regulatory powers yung okay. NTC. So, si CICC, medyo gray area siya as of now, and I think that sentiment is shared not just by us sa civil society, but even among law enforcement agencies. May subpoena powers bang NTC? NTC, yan ang hindi Pero ko kaya may confirm. regulatory power Oo, siya. regulatory power. And to that extent, siguro baka meron siya. Pero again, that's NTC. Yes, CICC itong na medyo active and very Bago vocal. naman CICC, no? Mga recent, Yes, mga 2 years, 3 years, ba? Ay, hindi. CICC per se, andun naman siya sa law creating the DICT. Okay. Pero I think mas high profile siya ngayon because of all these Scams. announcements. Oo, Itong sa Signal, and then prior to that, actually, yung social media account registration. Oo. Actually, isang issue na lang, isang issue na naman yan na lumitaw na naman ngayon, yung single, verification, verified account.
Oo. ng mga social media, Madaming data subscription. privacy implications yan. Ay, definitely. Kasi parang feeling ko, inisip ng government the only social media in the Philippines is Facebook eh. Oh, Kaya siguro naisip nila dapat isa lang ang verified account mo. Di ba? Pero, comment lang, kasi parang ang feeling ko, ang gobyerno, ang pinakamalaking data privacy violator. This is an observation. LGUs, barangays, mag-a-apply ka, magbabayad ka ng real estate tax, kukuha ka ng daming hinihingi siya, minsan walang proportionality, di ba? Yung collecting ng data. And now, papasok ito, tapos parang hindi natin makita saan yung control. I would say na parang totoo for the most part yon. Kasi that observation or impression proceeds from the fact na between the private sector actually and the public sector, yung government naman talaga traditionally yung pinaka may malaking repository of data at its in its possession, at its disposal. From birth to death. Oo, correct. And very simple naman ang explanation because it has that parang power to kasi unlike let's say your telco, your bank na parang pag sinabihin nila o kung gusto mo mag-open ng account, kukolektahin namin tong information na to, you actually have that option to say, di na lang ako mag-open ng bank account or sa iba na lang ako kung less information kolektahin nila. But that is something na we cannot do kung government. Pag sinabi ng government na may pa-census kami or pag sinabi ng government na may national ID system, pag sinabi ng government na may SIM card registration, for the most part, wala tayong choice. We have to turn over our information. Pag kukuha tayo ng mga lisensya, kukuha tayo ng PhilHealth, Pag-ibig, etc., etc. Pagboboto tayo. So, dahil siya ang may pinakamaraming information na pinanghahawakan, then the likelihood is siya rin ang may pinakamataas na possibility na one, magkakaroon ng data breach kung hindi niya inaalagaan ang data natin. And then two, magko-commit ng data privacy violation by collecting and using all this information for the wrong reasons or improperly. So, yes, yun yung ibig sabihin na to some extent, tama yung ganong klaseng impression. Okay. Tama yung impression. Okay, more talk about data privacy pagbalik po ng Tech Sabado. We'll be back after a few reminders. Magandang gabi po, Raymond Tribdino po. Like and subscribe our YouTube and Facebook of techsabado.com. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. Maganda na yung pag-usapan natin. Medyo umiinit na with regard to data privacy. So, i-continue lang natin, no? Especially sa social media, yung implications ito. Kasi alam naman natin, mga Pinoy, parang for them, ang social media is already their internet. So, araw-araw, paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, tagang doom scrolling sa mga social media platforms nila. So, ayan, Jam, expand pa rin natin kung ano talagang implication ng verified account na pinopropose ng gobyerno ngayon. Kasi sila mismo yung natatakot eh, especially yung mga in position, sila yung mas apektado. Kaya nila gustong i-implement ito. Pero napapansin ko, may mga tao rin na even sa civil society, they agree on this kind of approach. Pero I'm sure marami sa atin na ayaw to. Okay, so just to parang put everyone on the same page. So if you will recall, I think 1 or 2 weeks ago, ang mainit talaga na balitaktakan tungkol dito sa proposal ni DICT na magkaroon tayo ng social media account registration. So hindi siya focus sa isang particular na platform. Basta sinasabi niya kung social media platform ka, kailangan mag-put up ka ng verification system such that alam mo kung sino actually yung actual users, yung mga taong gumagamit ng yung platform. So much so na ganun ka-interesado yung ating government na meron actually silang draft na circular. Ganun na sila ka-ready. Parang, tapos, nag-inopen up nila sa publiko yon for consultation supposedly. Pero sa pagkakarinig ko, parang sa dinami-dami ng tanong doon sa consultation na yun, parang
ang nangyari, essentially, parang binabasa lang ng DICT yung mga questions, wala namang sinasagot. So, ayan, ano ba ang implication ng social media account registration? So, alam naman natin, I hope alam naman natin na by now na yung social media really isa sa pinaka parang repository ng napakaraming information na tungkol sa atin. Maliban pa doon sa mga information na actively nating pinuput up, whether pinupost natin, photos natin na ina-upload, video, nila-like natin, higit na mas marami pa actually kinokolekta doon ang social media platforms, down to the gaano ba tayo katagal na nanonood ng ganitong particular na video, ano ba yung mga kiniklik nating links. Itong mga bagay na to na unconsciously akala lang natin parang wala lang, harmless, pero yung pala pinoprofile na pala tayo nitong mga different platforms at bawat isa sa atin napakarami nating labels as far as these platforms are concerned, na ito pala si Jing ay mahilig sa parang gadgets, techno, music, ganyan-ganyan. Surveillance capitalism nga ang tawag nila, di ba? And ayan, pupunta sila ngayon sa mga businesses, ad agencies, and sasabihin nila, if gusto nyo ng produkto na ganito, itong target nyo, we have that. And we will be able to show your to those. Pero that's business. Now, imagine a government having that in its possession. Parang alam nila ngayon ko, itong si Jam pala, mukhang aktivista pala to kasi pala nila-like pala nito ay mga tungkol kay Joma Season or kung kani-kanino, di ba? Or parang mga ganun. So, dingid sa kaalaman mo, kung may ganun silang klaseng access, kung ano man ang mga activities nila na ginagawa in relation sa mga taong ganun ang interest, then pwede nilang gawin sa'yo all because they would have that information. Yes. So, ganun ka-risky yung ganyang klaseng information mapapasa kamay ng government. Now, meron tayong parang initial protection from government, from others at least, not from the platforms, but from others, by having that ability to be semi-anonymous at least. Kaya ako lang sinasabing semi kasi there's still the platforms who knows us. Yeah. But as far as the others, yun nga, pwede kang gumamit ng ibang pangalan, pwede kang gumamit ng pseudonym, etc., etc. Yun yung gustong i-curb supposedly nitong social media account registration na dapat wala nang ganon. Kung ikaw si Jam, meron kang account sa Facebook, dapat alam nila na ito ang Facebook account mo. And therefore, kung may i-post ka dyan or gawin na supposedly labag sa batas, pwede ka nilang habulin dahil nakaregister ka parang ganon. So, definitely, by having that in place, napaka-problematic ngayon. Kasi hindi lang naman mga kriminal ang gumagamit ng platforms. Okay. And maraming ibang tao na may iba't ibang interest or reasons, valid reasons, bakit gusto nilang maging anonymous online. Kung ikaw pala ay may stalker in real life at doon ka na nga lang online nagkaka-enjoy ng privacy, at least na may connection ka pa sa friends mo na hindi ka nasusundan itong stalker mo, kung i-require ka ngayon na naka-register at gagamitin mo yung totoong mong identity, then exposed ka ulit online. Yes. And many others. There are freedom of expression in general, kung yun nga, may ba under one administration, friendly sa mga, or parang sa acceptable sa kanila yung pag-criticize sa government. Pero in some cases, in certain administrations, hindi okay yun. Pag may registration na ulit, matatanggalan ulit yung ability to freely express kung ano yung man yung gusto nating ipahayag. So, yun yung danger doon sa social media registration. But apart from that, there are so many other problems, even yung practical aspect na naman nga niya. Ang parang kinulang yung pag-iisip in terms of crafting that policy. Kasi ang nakalagay lang pati doon is, yun nga, kung social media platform ka na accessible sa Pilipinas, you should have that system in place. Now, those platforms are also available in other jurisdictions, and those other jurisdictions, baka doon illegal yung gusto mong ipagawa sa kanila na i-register yung mga pangalan. Pero
anong gagawin ngayon ng platforms kung ako si Meta dahil inuutusan ba ako ni Philippine government na i-register ko lahat ng walang sinabi yung DICT na Filipino users or Filipinos only located in the Philippines yes. or parang ganon. So it's as if everyone. Correct. So kahit ikaw US citizen, UK or Japanese Basta citizen. lumalabas yung ano mo rito. Oo, kakailangan ka Post rin mo. supposedly i-register ni Meta, ni etc. So doon hindi namin alam parang ano yung naisip ng government para Ang logistic nightmare yan. Oo, ano? logistically parang hindi naman siya posible. So yan, napakaraming layer upon layer of issues. Isa na nga lang doon yung about data privacy. And I think nakita naman nila yon kasi bigla silang nag-backtrack na after nung initial outburst, parang meron na atang interview yung DICT na parang most likely yung social media account registration daw ay parang magiging on a voluntary Oh, yes. basis. Narinig ko nga yun. Na which is actually in existence na. Tapos in existence na ngayon, di ba? Kung gusto mo mag-check. Pag-verify. Pag-verify. Yun yung voluntary. Gusto mong bayad, parang verified ka, di ba? So, parang much ado about nothing na naman. Parang Sa'yo na naman ng oras. Nag-aksaya na ng oras. In the same way, yung ginawa dun sa Grok, imagine, kasi nabanggit kanina ni Attorney Jam yun eh. Yung Grok, binan nila, within the same day, nag-announce sila na Binalik din. meron palang negotiations going on, pero sinuspend nila. Para lang siguro, meron silang accomplishments. Parang, parang sinabi lang, I think ang ginawa lang naman ng Grok is nag-commit na gagawin namin ng paraan para ma-address yung ganyan. Pledge. So hindi pledge lang naman yun. pledge. And then, okay na apparently ulit. So, yun. Problema kasi dito sa mga apps na to, borderless. Hindi Correct. sila di ba? Hindi naman sila pag-aari ng Pilipinas eh. It's owned by Hindi, not owned. Owned by the US companies, then used by everyone. Wala talagang jurisdiction kung tutuusin eh. Correct. Conceptually, zero jurisdiction dahil talagang it cross borders eh na wala. Kaya doon lalo talaga may hirapan kahit sinong government naman eh. Kahit nga China hindi rin makalusot sa kanilang Great Firewall of China. Pero malaki ang Great Firewall of China. Oo. Napaka-effective. Kasi meron naman kasi sarili silang apps that they can use. Correct. Na yun na mismo yung That's what they kinokontrol did. nila. That's why they did. Oo. They took Kasi out kung tayo, everybody meron else. tayong sariling Facebook tayo, siguro pwede. Oo. Pero sino gagamit kaya nun, di ba? Correct. from the fact na yung isang collector nila, actually hindi naman daw dominion, global domain talaga, pero May collecting agency nila. third party group. So pinuntahan nung dun yung tao. Pero aside from that, syempre, may electronic na na collection methods na in-employ din, of course. Text, messages sa social media, calls. So yun. So Attorney Jam, sa tingin mo, bakit despite the fact merong data privacy, merong anti-abuse on collection, bakit may pa rin? Yung people instances such as these are still happening. Okay, so at its core, ito yung mga money lending apps, no? Yes. So, kaya itong mga karamihan na mga issues, I think, umiikot sila doon usually sa parang mga unfair or unethical debt collection practices. Abusive. Na I think matagal na ring pinagbawal ng SEC. Yes. Ang problema din lang kasi is itong mga platforms na ito na parang ipapasara. Marami kasi sa kanila, in the first place, wala nga silang license with Secondary license. with SEC. So, ang next na best thing na pwedeng gawin is yung platforms mismo like Apple Store or yung Google, sa Android Store, papaban yung kanila. Ang problema, ang dali sa kanilang to repackage their apps. Susulpot na naman under a different name and then andyan naman sila. Correct. Now, for individuals, para sa mga kababayan natin na parang nabibiktima ng ganito, I think ang isa pa rin talagang pinaka-effective way para maiwasan ito is for us to be very careful. Alamin natin kung ano ba exactly yung pinapasukan natin na transactions. Kasi maliban sa unfair debt collection practices, marami din na issue about hidden fees. Yep. Mga usurious interests na pinapataw nitong mga platforms na to. So, all these things supposedly
kapag magsa-sign up ka pa lang sa isang particular platform, pwede nating nata-download yung address book mo eh. Correct. Even kasi yun, tinatago nitong platforms na to sa kanilang terms and conditions. Na by downloading our app and then by You registering, consent to the blah, blah. you agree to the to us to have access. Tapos lalo na I think sa Android phones, parang ililista naman talaga doon, 'di ba, kung ano yung yung gusto nilang i-access. Yung ano mo ba, photo album mo ba sa yung contacts mo ba, etc., etc. So all these things, lingid sa kaalaman natin, at least doon sa mga gumagamit ito, na-access pala and apparently with their approval, with their kasi consent. kailangan mo i-check kundi di Correct. Kasi in the past, marami na rin akong nakausap, nagkonsulta. Minsan hindi yung mga nag-download ng app Minsan yung mga tinatawagan. Kasi ang lumalabas nga parang sila mismo, minsan nagkakaroon pa nga yung problema sila sa relationship with others kasi akala nila voluntarily sinabi na kung ako yung nag-download ng app tapos si Melvin yung isa sa nasa contact list ko. Tapos Natawagan ako. galit na galit si Melvin kasi ito pala si Jam, binigay ako as guarantor or as Tapos lingid sa kaalaman niya na hindi ko naman talaga binigay actively. Nakalista lang Yung siya pala, dahil lang dinownload, at ako naman, agree lang ako ng agree, dahil nasa phone book ko siya, kasama siya doon sa nakolekta, and then tinawagan siya. So, kung hindi pa kami nagkausap, parang hindi pa malilinawan na hindi ko naman pala talaga actively binigay. So, I think yan yung isang key na we have to be very informed kung ano itong mga pinapasukan natin transactions. Ngayon, even if kinilatis na natin, let's say, okay, mukhang okay naman on its face, and then may ginawa pa ring illegal yung itong mga platforms na to, dyan I think dapat papasok na rin yung ating regulatory authorities. Maging National Privacy Commission man yan para sa improper or unauthorized na paggamit ng ating personal data, or SEC dahil sa, yun nga, kung hindi man nag-ooperate with a license or kung may license man, binaviolate nila yung terms ng kanilang license. Or kahit nga PNP, di ba? May ilan na ring mga platforms na opisina nila, mga ni-raid, and hinuli actually yung mga nasa likod. Precisely dahil engaged sila sa ganitong klaseng activity. So, again, to address that, sa part nating users, parang maging maingat pa rin kahit papano. And then, hopefully, yung ating government, through all these law enforcement agencies, regulatory agencies, gawin din nila yung trabaho nila para ma-address talaga yung problema na to. Pero feeling ko, yung tulad ng sabi rin dito Tubs kanina, yung technology is always ahead of the laws Kaya, kahit anong gawin, kahit yung kunyari, kahit may prohibition na ngayon ng SEC hindi mo pwedeng i-download yung phone book sa doon sa pag may agreement. Pero nakukuha pa rin nila. Tapos bawal nga yung abusive collection practice, ginagawa pa rin. Yung cold calls, di ba? Dapat pagbawal yung cold calls. So dapat rin talaga, tulad sabi ng Attorney Jam, yung education, information, drive to yung mga tao. Kwento ko lang yung tungkol doon sa yung terms of service, yung agreement, no. Wala naman kasi nagbabasa niyan Correct. So sobrang haba. So you just agree, no. Agree, Recently may nakita kasi ako sa online. Yung this artist, ginawa niya installation art si Dima Jarovinsky, ginawa niyang ginawa niyang installation art, yung print out niya yung mga terms and agreement. So ito, ganito itsura niya, So kung makikita niyo ganyan itsura niya. So print out niya from the ceiling to the floor. So pinakamahaba Facebook. Instagram, pinakamahaba. Tapos sumunod Snapchat, tapos Facebook, Twitter, Tinder, Google, then WhatsApp. So talagang imagine, umabot hanggang floor. Yung print out. Kahit mga lawyers, di babasahin yan Hindi binabasa ng mga tao. So, ang ginagawa, scroll up. Agree. Accept and continue. So, do you agree? Anyway, so, ayan po. Babalik ang Tech Sabado after a few reminders. Hello, I'm Melvin Kalimag. Please like and subscribe the Facebook and YouTube pages of Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado, our last 15 minutes. Nag-enjoy ba kayo sa usapan namin? Continue pa rin natin yung data privacy na yan. Grabe, maraming issue talaga pagdating sa
pangangalaga ng inyong mga information, especially mga personal information. Pati ko nga sinasabi, yung mga kotse na naglalagay ng mga stick figure stickers sa kotse nila, tapos may nandun yung pangalan ng pamilya nyo. Nako, isa na yan. Privacy ay issue na yan sa totoo lang. Alam na kaagad yung yung ilan kayo, Oo. pangalan ng tatay, Pangalan ng aso, Oo, may aso pangalan pa, ng no? pusa, di ba? Kompleto, kumbaga binigay nyo na kaagad sa kanila At saka nasa yung mga teknolohiya yan. Punta ka sa LTO, malalaman mo sa plaka lang sino may-ari ng kotse. Yes, No? no, nga. Pero magandang parang kung dudugtungan ko kasi nga yan. Kasi I think that goes again into that point na sinasabi natin kanina na kailangan maging mas conscious din yung tao sa pagpangangalaga ng kanilang personal data mismo. Yes, we have our regulators, law enforcement to help us kapag meron ng violations and then to some extent to prevent some violations. Pero minsan din kasi tayo mismo yung nagki-create ng situation kung saan madaling ma-violate ang ating privacy. Ayan, nabanggit mo yung mga sasakyan. Pero kung babalikan ulit natin sa lugar, yung let's say social media, ilan ba sa atin yung mahilig sumagot doon sa mga quiz online na parang ito para malaman mo yung ganitong pangalan mo parang i-combine mo yung pangalan ng favorite pet mo at yung street kung saan ka nakatira, etc. Mas nauso ngayon yung caricature. Caricature, yun naman. Yung ngayon, more recently, yun nga, na parang gusto mo ba ng caricature na ganito? Or anong itsura mo kung ano ka na, plus 40 years, anong itsura mo or anong itsura mo nung bata ka. Pero to do that, kailangan mong mag-upload ng photo mo, etc. So yung mga ganyang bagay na seemingly parang harmless. Pero hindi tayo nagdadalawang isip na parang, naisip pa lang ba natin na parang, kanino ko ba ipoprovide tong information na to? Kapag binigay ko ba sa kanila and then may sinabi sila dyan na, huwag kang mag-alala, i-delete naman namin to pagkatapos, i-delete nga ba talaga nila? So, yung mga ganyang situations kung saan voluntarily pinoprovide natin yung information, when in fact pwedeng hindi, I think yun yung kailangan nating bawasan. Hindi lahat ng bagay tungkol sa atin kailangan nating ibandera or ipahayag sa buong mundo. In fact, minsan, yung mga questions na yun, akala mo harmless, yun yung mga questions mo to access your account. Yung mga security questions, di ba? Yun. Tama. Yun pala mismo, yung name of your pet, Tama. the school that you went to, di ba? Yan yung mga yan. Kahit baliktarin nyo yung pangalan, yung spelling ng pangalan nyo, hindi yun guarantee. Kasi ginagamit yun palagi, di ba? Napakahirap basahin. Nung isa nating commenter, I forget his name. Hirap tayong basahin palagi. Minsan, hindi natin mabasa yung, yung comment niya kasi pangalan pa lang niya. Sinopsol, parang gano'n eh. Napakahirap. Parang, tapos isa pa naalala ko din recently yung, di ba merong 2016 challenge? Yung para mag-post ka daw ng photo mo today, 2026, at isang photo mo noong 2016. Ngayon, kung ikaw ay into AI systems at gusto mong mag-develop na, yun nga, yung aging to show people what they look like, parang isang treasure trove yun na parang hanapin, kung may hashtag pa yun, hindi ko lang maalala kung may ginamit pa silang hashtag, di ang dali-daling mag-mine ng data sa Facebook. I-input mo lang yun, sang katutak na yung tao, makikita mo na, ito pala itsura niya, ganito yung itsura niya. And then, later on, baka ngayon hindi natin nakikita, masusurpresa na lang tayo na, yung mga mukha pala natin, ginagamit na parang ng generative AI. For deepfakes. For deepfakes. Tapos magrereklamo tayo, magka-cry foul tayo. Pero mismo yung nagbigay. Hindi natin alam na a few years back, or months back lang, tayo actually yung nagbigay ng information sa mundo. Kasi may mga cyber criminals at taon bago nila gamitin yung information mo. They can wait. Diba? They can wait. O kaya, they can wait na ipunin mo muna yung pera mo. Correct. Ipun ka muna. Tsaka yun nandiyan lang naman online yan eh. Diba? Alam naman, nothing is forever daw, pero sa internet, may forever. Everything is forever. Digital footprints talaga forever. Correct. So, yan ang issue ng yun nga pati natin sinasabi na yung crime sa street is the same as the crime online. Ganun din kalala. Mas mabilis nga lang yata sa online. Jing, singit ko lang, since today is Valentine's Day,
yung mga love scams meron din. Yes, Oo. oo. Diba? Napakarami. Marami nga sa cybersecurity firms nag-announce ng recently lang ng mga nag-advisory sila. Oo. Yes, oo nga, di ba? They call it pig butchering schemes, di ba? O bubusan. Marami rin daw kasi, kunyari, for example, talagang, yung susuyuin ka. Oo. Tapos until, so magre-request silang padala ng pera Oo. hanggang sa, mahuhook ka, di ba? Reality ng internet maraming lonely people. Oo, totoo yan. Marami naghahanap. So, mag-ingat po tayo sa pag nalulungkot. Tapos I think, kung tutuusin, hindi bago yung ganong Marketing schemes. style, Parang, it's the same thing. It's lulling people into trusting itong essentially complete strangers. Taking advantage or exploiting yung kanilang emotions. In this case nga, kung loneliness man yan. Pero in other case, nagpapanggap na kamag-anak mo or Yes. distant relative na sobrang nangangailangan. Same principle, same na objectives, and minsan same means. Naiiba lang yung details, pero same thing. So, and ang panawagan pa rin natin, syempre, is yun nga, always be careful when disclosing information, especially kung yung nasa other end of the line ay humihingi na Ng ng pera. Oo. At ng iba pa, kung yung iba photos, yung iba naman photos na tapos Oo, baka tama, mamaya oo. gagamitin ng pang-blackmail sa kanila, etc. etc. So, we have to be very careful of these things. Ang earlier form yun, yung I love you virus. Yung rin yun. Virus talaga. virus. Yung emotion mo. Pero emotion din yun, di ba? Emotion yun. Parang- Yun nga, sabi ko nga kanina, cyber criminals, sabihin nila, ano lang naman, 200 lang naman hiningi sa akin Hindi, after 3 months, 200,000 na hinihingi sa'yo. Di ba? Kasi nahulog ka na Hindi, at saka, Rabbit hole yan at saka meron ka ng Investment na, tsaka na, siguro, meron nakuha ka na siyang information sa'yo, Oo. na natakot ka na baka Yes, blackmail ka na. blackmail ka na. So, pag di mo yan, di ka nagbigay. lalabas May ko. mga tricks pa diyan yung mga bibigay ka 200 tapos kasi investment or something tapos bilang babalik sa'yo kagad yung pera. Oy, 400, paniwala ka. Uy, nadoble kagad yung pera ko. Hanggang palaki na palaki yan. Once na yung malaki na talaga in-invest mo, bilang maglalaho na yung parang bula. Di ba? May mga kaibigan na tayo na ganyan Di ba? Hindi natin mention yung mga pangalan. Yung mga kaibigan tayo. work task scam, di ba? Grabe. Yan ang problema talaga sa internet ngayon. So, ingat-ingat po tayo. Yung mga digital tools na yan, sabi nga natin, pag-usapan natin last week, lahat yan may pros and cons. So, kaso sabi mo nga, yung pros niyan, mas yung benefits. Mas pa rin, mas malaki pa rin. Pero yung kailangan lang mag-ingat doon sa negative side niya, 'di ba? Kasi yung mga tao, walang doon na talaga yung kumukuha ng pera Kasi ngayon, hindi ka nakakakita ng bangko na hino-hold up Kasi, ang hold upan nangyayari, online. Oo. Di ba? Saka sisingilin ka ng bangko pag mag-withdraw ka. Pag in-hold up po sila, sisingilin ka. Hindi kasi di ba ngayon pag nag-withdraw ka sa over the counter may fee. Parang din-discourage na actually tayo ng cash. Gusto nila isang cashless Yes, system. Yun. So, let's all be very, yung vigilant and huwag masyadong sa information. Yung bigay lang ng bigay. Yun the same adage nga na if it's too good to be true. Di ba? It's not true. Not Lumangoy tayo, Tito Jing, papuntang Amerika. Pag-usapan natin yung nangyayari doon. Tungkol doon sa Google at ang mga pinopropose. Oo nga pala, Diba? meron kasi nangyayari ngayon sa yung ICE, anong sabihin ng ICE? Yung control... Immigration and Customs enforcement, yung ICE. So, parang may mga anti-ICE protests. So, yung mga protesters na parang feeling ng ICE, tinaplano yan doon sa mga messaging apps. Correct. Na ginagamit sa ng mga tao So ang gusto nila mangyari, they're asking US companies, tech companies like Google and Meta, which owns Instagram and Facebook, na isurrender yung mga names na feeling nila ito yung mga nagplaplano ng mga protest against them. So ang dito,
ano to delikado to para sa akin kasi it could have it could have an effect, parang domino effect to globally. Pag pumayag sa US na ganyan, ang ganung lang kadali hingian yung mga data from these companies, ano pa kaya outside the US? Pero gaya na sinabi mo, nothing new. Correct. Itong mga ganitong situations about law enforcement trying to monitor and then even identify kung sino man yung nagpa-participate sa protest. Nothing new. Matagal na silang ginagawa ng governments, not just in the US, in other countries, kung di ako nagkakamali. Years back, yung grabe din yung protest sa Hong Kong, for instance. Oh, yes, Parang of course. Oh. isang napakalaking issue din yan sa kanila. And I think this is where we come full circle na. And this is why actually, marami sa kanila naghanap ng ibang ways para makapag-communicate sila in a secure manner. And that is where apps like Signal come in. Para kung may mga ganitong gawain ang law enforcement, na wala ka namang ginagawa kung hindi nagpo-protesta. Of course, we're assuming peaceful protest. Kung you resort to violence, ibang usapan yon, of course. Pero if you're just exercising your right to express yourself, to yung grievances mo sa government, you should be able to do that without fear of intimidation or worse from the government. So this is nothing new. Ang problem kasi dito is that once government come in and invoke na parang this is in the name of national security or for parang yun nga, law enforcement, madalas that is enough for these platforms to comply. Even dito sa Pilipinas, when we have dialogues with these platforms, sabihin na, ano yung pinakamabilis na paraan for us, let's say civil society, let's say, to go after individuals or organizations into illegal activities? Ang sasabihin nila, coerce it through law enforcement authorities. Kapag sila na yung humingi, and lalo na kung meron namang parang subpoena or warrant nga, ang madali lang mag-cooperate itong platform. So yung sa US, I would not be surprised na if kung considered law enforcement itong agencies na to, tapos national security. And national security, yun naman ang sinasabi nila na itong invasion of illegal immigrants, parang ganon, or migrants, then magta-turn over itong mga agencies. Pero nothing new. More than 10 years ago, Edward Snowden, naging sikat. Yes. Kung gusto nating i-encapsulate parang, in a nutshell, ano ba talaga yung dinisclose niya sa mundo, it's that all these different platforms are in one shape or form cooperating with all these government agencies, national security agencies, NSA sa US, and the Five Eyes na tinatawag nga nila, to essentially engage in mass surveillance. So what's different between then and now? Ngayon, medyo mas lantaran nga lang. Sasabihin namin, gusto namin talaga malaman yung ano. Before, parang akala natin wala, pero meron pala. Yun. Hindi na single big brother. Multiple may mga little brothers na no, nakatingin sa iyo. So, yun din isang issue rin sa internet may nakatingin po sa inyo parate. No doubt about that. Talagang may na naman tayo, tinatakot na naman natin yung mga tao. Gusto naman magkaroon tayo ng little brother sa Pilipinas. Kaya nangyayari dito. Pero yun na nga bago tayo mag-end, gusto ko lang yung dito sa comment ko, mag-react ka. Some people like this. They want it this way. Parang for them, this is security. Parang mas safe ako pag ganito, alam government kung ano nangyari. Like for example, yung mga CCTV camera. It's a very effective way to deter or solve crimes. And for them, parang, wow, mas safe ako pag ganyan. Well, actually, yung ganyang sentiment, I agree na parang on its face, it's really very appealing sa mga tao. In fact, parang dadagdagan ko pa yan kasi usually, ang kaakibat ng mga ganitong klaseng policies or mechanisms, yung mga katagang sasabihin usually ng mga proponents ng ganyan, which is yung if you have nothing to hide, you have nothing to fear. Correct. And ilang beses ko yan narinig, even especially during the previous administration din. Yes. Pero if kung papansinin natin, itong mga nagbibitiw ng ganyang mga pananalita,
sila mismo actually, gusto nila yung anonymity. Gusto nila yung privacy. Yes. So, gamitin ko na lang yung example mo kanina, yung ICE. Ano ba yung napapansin nyo sa itsura ng mga ICE agents? Nakatakip. 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 Kita mo ka. Correct. So, ang para sa akin, ang challenge ko dyan, babalik ko sa kanila. If you have nothing to hide, you have nothing to fear. So, same yan. All throughout history, Ganda. you will see na itong mga taong ang hilig-hilig magsabi na huwag kang mag-alala kung hindi ka naman kriminal. Parang okay lang na i-bear mo ang sarili mo sa mundo kasi wala eh. You are a law-abiding citizen, nothing to be afraid of, etc., etc. But if you look at these same people, law enforcement, sino ba yung mga mahilig sa mga confidential funds? Intelligence funds. Yung mga hindi in-audit, hindi titingnan. Sa private sector, sino ba ang mga pinaka-private individuals, yung mga may-ari din itong mga tech platforms? Yes. Kung masisingit ko lang quickly, before very popular yung anecdotes na si Mark Zuckerberg, sabi niya parang tapos na yung age ng privacy dahil may mga blogs na daw, tao na mismo kusang nagbibigay ng information na sa mundo. But then if you look at how he lives, Yes. ang ginawa niya, bumili siya ng napakalaking property and para Binili niya yung mga kapitbahay niya. binili niya ba rin yung mga bahay ng kapitbahay niya to enjoy privacy. privacy. So, how are you supposed to believe these people na sinasabi na parang huwag ka na masyado mag-ano ng privacy kasi yung privacy para lang yan sa mga criminal, para lang yan dun sa may mga tinatago, parang gano'n. Pero if you look at them, the same thing can be said. And sila mismo, mukhang hindi sila naniniwala doon sa sinasabi nila. Ganda nun, Jing. Oo nga. Ganda nun. Ganda ng Open my paliwanag. eyes. Ganda nun. Okay, on that note, tatapos na ang Tech Sabado in our new format. And of course, sa next mga episodes natin, ganito na tayo, Attorney. Ibang level. Oo. And of course, for this maiden episode, with collaboration with Limang Siglo, ang ating bagong collaborators now, we'd like to thank Attorney Jam Jacob of Ateneo de Manila University Data Privacy Office. He used to work for National Privacy Commission. Yes. And Meralco, tama? Hindi. Under- Foundation for Media Alternatives, still working as a policy and legal advisor. So yan yung civil society work ko. Dyan napupunta. Under Commissioner Liboro. Yung time na nasa National Privacy Commission ako. Ayan. Okay, papaalam na tayo, no? Yes. Also, Bigay mo natin kay Attorney Jam, Jacobiano. kung meron siyang last minute advice and warning regarding privacy. Wala naman, I think, for the most part, yun nga, as individuals, we really need to value our privacy dahil nakaugat ang napakarami, if not lahat ng iba nating mga karapatan doon sa right to privacy. So, ang kadalasan, if people are going to violate our freedom of expression, our freedom of association, usually sinisimula nila yan by taking away our right to privacy. So we really need to be very protective of this particular right, even if siya din yung pinakamahirap ipaintindi. Kasi usually ma-appreciate lang natin siya once na-violate na siya. Pero kung hindi, yun nga, bigyan lang tayo ng bigyan ng information. So hopefully, that is something na yung mga kababayan natin mas ma-take in, ma-internalize na fully para sa pang-araw-araw nilang buhay, mas magiging silang maingat, whether online man yan or offline. Hindi sila basta-basta magbibigay ng kanilang information. So I think yun lang yung wish ko. And of course, malaking pasasalamat din sa inyo for inviting me again to Tech Sabado at ang yung maiden, tulad na sabi voyage insofar as itong panibagong journey and panibagong path natin i-take ng inyong show. Yeah. Okay. As usual, very brilliant. Yes. Ganda. Galing. Okay, Tito Tito Tips. Trips, paalam na. Sige, magandang gabi po mula sa Studio A ng JESCOM, ang Tech Sabado. Raymond Tribdino po ng The Manila Times at cleantechnica.com. Ang pahina ko po ngayon ay talk about sodium batteries in EV, Manila Times Science and Technology page. Okay, ako naman po si Melvin Kalimag ng newsbites.ph. Maraming pong salamat sa ating bagong collaborators. Ang ating matagal ng kaibigan si JR Contreras at 10 ng kanyang mga kasama sa Limang Siglo, ang aming pong bagong partner sa
level up na podcast natin dito sa Tech Sabado. Jing, ka naman. Okay, Jing Garcia po ng techsabado.com, and of course, The Manila Times. Bukas po, Sunday Business and IT sa Manila Times. Kompleto pong ating mga columnists. Pag-uusapan na naman nila siyempre, AI, yung pa rin parating topic natin. And maraming salamat sa ating mga guests, sa ating guest, si Attorney Jam, of course, Tito Tribs and Attorney Melvin. JR Conteras, thank you very much. And of course, PLDT Smart Communications Group. Public Communications Group. Maraming sa inyo sa pagsuporta sa amin sa techsabado.com. Okay. Maraming salamat. Next week ulit. Ganito ulit setup natin. Thank you very much, everyone. Bye. Tech Sabado.